Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. 18 November 2024, nandito na tayo sa aklat ng Juan chapter 4. Pakisabayin ako ng basa ng pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Lagi kong sinasabi sa inyo guys, dito sa New Testament, ang laging nakatalakay dito is si Jesus. Tara, basa na tayo. Juan chapter 4 verse 1, nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismohan kaysa kay Juan. Verse 2, ngunit ang totoo ay hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo kundi ang kanyang mga alagad. Verse 3, nang ito'y malaman ni Jesus, siya ay umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. Verse 4, ngunit kailangang sa Samaria siya dumaan. Verse 5, dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sychar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Verse 6, dito matatagpuan ang balon ni Jacob dahil siya ay napagod. Sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon, halos katanghalian na noon. Verse 7, may isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari mo ba akong bigyan ng maiinom?" Verse 8, wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Verse 9, sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Verse 10, sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay." Verse 11, nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay?" Verse 12, ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninonong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop, higit ka pa ba sa kanya? Verse 13, sumagot si Jesus, "Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw." Verse 14, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko sa iyo ay magiging Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Verse 15, sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli." Verse 16, umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Verse 17, wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa. Verse 18, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Siguro hindi kasal kayo, sinabi ng babae na wala siyang asawa. Verse 19, sinabi ng babae, Ginoo, isa kang propeta, hindi nga ba? Verse 20, dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninonong at sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Verse 21, sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Verse 22, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Verse 23, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan.
Juan chapter 4 verse 25, sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Juan chapter 4 verse 26, ako nakausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Verse 27, dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon at nabigla sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae, ano ang kailangan ninyo? Wala ring nagtanong kay Jesus, bakit ninyo siya kinakausap? Verse 28, iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon. Verse 29, hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsasabi. Hali kayo, tingnan, yung verse 29 guys. Hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Verse 30, kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Verse 31, samantala makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Guro, kumain na kayo. Verse 33, ngunit sumagot siya, ako'y may pagkaing hindi ninyo nalalaman. Verse 33, kaya't nagtanong-tanongan ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Juan chapter 4 verse 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nang nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Verse 35, hindi ba sinasabi ninyo 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid. Hinog na ang trigo at handa ng anihin. Verse 36, ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan, kaya't kapwa nagagalak ang nagtatanim at ang umaani. Verse 37, totoo ang kasabihang iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Verse 38, isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Verse 39, maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus dahil sa patutuo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Verse 40, kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon, at tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. Juan chapter 4 verse 41, ang marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Verse 42, pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon hindi na dahil sa sinabi mo kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Pinagaling ni Jesus ang anak ng isang pinuno ng pamahalaan. Juan chapter 4 verse 43, pagkaraan ng 2 araw, bumalik si Jesus sa Galilea. Verse 44, si Jesus na rin ang nagsabi na ang isang propeta'y hindi iginagalang sa sarili nitong bayan. Verse 45, pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Verse 46, nagpunta muli si Jesus sa Cana, Galilea. Dito niya ginawang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Capernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan, ang anak niyang lalaki ay may sakit. Verse 47, at naghihingalo na. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Verse 48, sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya. Juan chapter 4 verse 49, ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak. Verse 50, sumagot si Jesus, umuwi na kayo, gagaling ang inyong anak. Naniwala ang
lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Verse 51, sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang kanyang anak. Verse 52, tinanong niya ang mga iyon, anong oras nang bumuti ang kalagayan niya? Alauna po, kahapon nang siya'y mawala ng lagnat. Tugon nila. Juan chapter 4 verse 53. Naaalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, gagaling ang inyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Juan chapter 4 verse 54. Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling mula sa Judea. Bukas na itong chapter 5 guys, ang pagpapagaling sa Bethsaida. Bye everyone. God bless.